Isa pa pong bigating torneo ang ginaganap ngayon sa China naman, yung Shenzhen Longgan Chess Masters 2024. Sino mga kasali dito? Malalakas din. Andyan po si Anish Giri, si Danil Dubov, si Yu Yangyi, Arjun Erigaisi, si Artemiev. Tapos yung mga Chinese player na sila Bu Shangxi, sila Ma Kun at si Su Shangyu, malakas din ang lineup, no? So 8 player po 'yan na magra-round robin at ang nangyari po sa round number 2 matindi kasi andyan na naman si Idol Danil Dubov, yung counterpart ko. Ako kasi Danil Bugbog. Ano bang nangyari? As usual, papamanghain na naman tayo. So, puti po dito, si Danil Dubov. Simulan na natin. Ang tinira ni Danil Dubov, nag-D4. Ayan, alam niyo naman, Katalan yan si Danil eh. So, nag-Knight F6, nag-C4, at pag nag-E6 yan, Nimso o Katalan yan, paborito ni Danil Dubov, ang ginawa ni Anish Giri, nag-G6 lang. Akala ko magki-Kings Indian. Kasi nag-Knight C3 pero hindi nag-Bishop G7, nag-D5 agad. Yan po yung tinatawag nilang Grunfeld defense. Okay? Sa Grunfeld defense na ito, ang kadalasang ginagawa dyan, kinakain talaga yung D5. So, babawiin po yan ng kabayo, tapos mag-i-E4, kakainin yung C3, babawiin ng pawn. At kung titingnan mo, napakalakas ng sentro ng white. Pero lahat po yan ay planado ng black kasi dadahan-dahanan niyang biyakin yan. So, nagbi-bishop G7 muna yan. Pagka knight F3, develop C5. Ayun. So, pressure ngayon yung pawn na nasa may D4. At dito nga po kadalasan ginagawa dyan. Yung iba nagro-rook B1 agad para hindi mapin. May itulak later on. Yung iba naman, nagbi-bishop E3, depensahan yung D4. Pero si Danil Dubov, pinili niya yung bishop B5 na linya. Ito yung Grunfeld defense na modern exchange variation. Ayan, modern, no? Medyo moderno. Anyway, ang ginawa po ni Anish, nag-Knight C6, which is linya pa rin. At pagka Knight C6, kinaslingan na. Siyempre, hindi po makain ito dahil nakapin yung kabayo pa, nag-castling din. Kaso pagka-castling, tinikman na ni Anish yung kabayo, binawi po yan ng pawn, tapos, ito matindi, Queen C2 lang. Danil Dubov na Danil Dubov yung style, nagpapakain lagi ng pawn. So, bigay po yung pawn sa may D4. Takes, and then pawn takes, at kung titingnan nyo, libre. Pero pag kinapture mo yan, mangingisay ka, may pin. Kaya ang ginawa, Bishop G4. Pagka Bishop G4, Danil Dubov talaga. Knight E4 lang. Anong meron sa Knight E4? Binibigay yung D4, Queen takes D4. Teka lang, coach. Di ba libre yung bishop? Di ba libre din yung pawn? Yes. And every time natitigman mo yan, mangingisa yung tori mo. Kaya nga ang ginawa, bishop B2. Inaatake yung reyna. Tumakbo sa B6. Uy! Pinakain na naman ni Idol Danil. Yung kanyang bishop, hindi. Kasi may capture sa B2. Kaya ang ginawa po dyan ni Danil Dubov, Rook A B1, lahat po yan ay linya. Tingnan nyo yung dalawang bilis tumira. Ang bilis tumira, umangat pa nga yung oras eh. Anyway, persado po dito, bishop takes E5, makain yung kanyang kabayo, kinain din po ng bishop. At kung sisiliping mabuti, one pawn up si Anish Giri, yun yan lang, opposite bishop. Tapos yung bishop po na itim, malakas ang pressure dyan sa long diagonal na yan. Kaya sabi ng engine, equal lang ito eh. Anyway, nag-queen A5 hitting the bishop. Tumakbo sa C3 hitting the queen. Nag-queen C5 pinning the bishop. Tapos H3 lang. Mabilis pa rin tumira yung dalawa. So umatras po yan sa may E6. Bakit po siya umatras sa E6? Inaatake para may pressure din po dito. Ngayon, ito po ay nangyari na before. Ang ginawa nga po ng iba, nag-rook B7 hitting E7. Yung iba naman nag-rook D1, develop lang. Pero si Danil Dubov, mabilis pa rin tumira. King H2 ang pinawalan. Novelty po ng laro. First time ginamit yan. Preparado si Danil. Ngayon si Anish Giri, nanibago. Sabi niya, bagong tira to. Anong gagawin ko? Aba, nag-isip po ng medyo matagal. Umabot po siya ng halos 20 minutong pag-iisip. At ang tinira niya, rook lang po sa B8. Ayan, naging 15 minutes na lang siya. Ang rook B8 po ay equal, so ayos din natira, pero si Danil Dubov kakaiba eh. Kasi nasa open file yung tore sa B1, di ba? Maharap sa kanyang tore. Iniwas yan. Rook C1 at mabilis-bilis pa rin tinira. Iniwas, ayaw ng palit.
Ngayon, pagka rook C1, nag-queen C4. O, ang tanong, bakit ba kasi nag-king H2 kanina? Ang gusto kasing mangyari ni Daniel Dubob, makapag F4 at nagawa niya na nga. So, nakapag F4 po siya, yun nga lang, mapapatanong ka, coach, libre yung pawn ah. Di ba? Libre yung pawn, bakit binigay? Planado ni Daniel. Kasi pagkakain sa pawn, nag-queen lang po sa D1, medyo may kabilisan pa rin pinawalan. Ibig sabihin, 2 pawns daw na siya. Daniel Dubob, namimigay lang ng pawn, pero may mga plano. Kasi may attacking ganun, gaganito. Ayan no. Ang bishop po kasi na to, lalakas dyan. Yan yung mga plano ni Daniel. So, ang ginawa po dito ni Anish, nag-bishop C4, hitting the queen, or I mean the rook, queen tuloy. Nag-rook F3 naman yan, tapos nag-F6 lang si Anish Giri. Bakit po? Siguro pine-prevent na yung queen D4 idea. Pangalawa, pag nag-F4 ka, baka isara niya. So, may mga ganong tema siguro na gustong gawin. Anyway, nag-queen E1 lang si Daniel Dubob, nag-queen E2, of course, ipapalit po. Kasi nga, lamang ka ng pawn, i-endgame mo na para wala nang masyadong danger. Pero queen H4 lang pinawalan ni Daniel Dubob. Grabe to. Binibigay lang po yung E4. Anong meron pag nakain po yung E4? Kakainin, magkakaroon ng rook E1, babagsak yun, lalakas yung pressure dito. Pero, sabi po ng engine, goods lang daw yun. Kainin mo lang. Kasi nga daw po, pagka rook E1, iwas lang yung reyna ng F5, kainin man daw po ito, pwede ka naman daw po mag H4 at medyo, or H5 yan, medyo close to equal. Kaso ang ginawa, bishop D3 na mali. Kasi pagka bishop D3, na E5 tuloy, na itulak eh. Medyo gumanda daw position ng white. Kasi ayan no, pinipressure po yung F6 oh. Ngayon, pag tinulak mo, later on, pwedeng itulak na ganun yan eh. Oh, hindi lang pala pwedeng maitulak dahil makakain pala yung E7, no? Anyway, nag-bishop E4 po yan, inaatake po yung tore, nag-rook G3 para depensa sa mati sa G2, and then nag-rook B1, ayan, minimize po yung piyesa para mas madaling dumepensa. Anyway, kinapture po yan, binawi, and then kinapture yung pawn. Binawi po yan ng pawn, and then bishop takes F6, so nabawi na yung isa, 1 pawn down pa rin, pero ang kagandahan for the side of white, grabe po yung bishop na to, sobrang lakas na, pwede siyang umatras lang, ganun, lagi may threat dito sa G7, kontrolado kasi yung long diagonal eh, yung dark square, sobrang weak po sa side ng black. Kaya nga, lamang na daw po dito si Anish, or I mean si Dubob, kahit na 1 pawn up si Anish Giri. Ang ginawa niya, nag-queen E6 hitting the bishop, bishop E5 lang. Nag-bishop E4, nag-rook A3, ayan, no, inaatake yung A7. Nag-queen D7 lang, tapos queen F2, ayan, talagang pinipressure po yung pawn sa may A7 na tinirahan ng queen E7 ni Anish, maling-mali. Ibalik ko lang, ang tamang tira daw, rook F7. Bakit po mali yung queen E7? Kasi unang tingin mo ka maganda yan. Ina-attack ito, may pressure pa dito kasi nakapin. Eh kaso queen D3 lang pala yan or queen E3. Na-depensa na yung tore, may pressure pa rin sa A7, hindi madepensahan, may pressure din kasi dito sa bishop. So ang ginawa niya, nag-rook F7. O, pagka rook F7, bishop B2 umatras. Inatrasan lang. O, bakit po umatras? Ang pinaka-idea, queen C3, mamatiin ka dun. Kaya nga nag-queen B4, o para hindi maka-queen C3, rook B3 lang. Nag-queen C4, nag-rook B8 check. Humarang yung tore. Queen takes A7, mamatihin ka sa D7. Kaya pasado queen F7, queen D4, mamatihin ka dun. O kumain pa, o pagka-capture, nag-G3 lang, na-resign. Kala mo napakaganda eh, kasi may ganun eh, no? O, coach, may check din ah. Eh, may check kaso libre lang po yan. Kasi nakapin yung tore. Hindi hindi magamit. At dahil dyan, wala nang magawa yan, mati na dito, na-resign na lang. No? Na-resign. Hindi din pwedeng bumalik lang eh, no? Yung example, balik ka lang dito kasi may check naman sa ilalim eh. Grabe nangyari na yun. Iba talaga si Idol Daniel Dubob. At dahil po sa matinding pinakita ni Dubob, may tanong ako sa inyo. Si Daniel Dubob ba aggressive player o defensive player? Oh. Madali naman makita kung ano yung sagot, no? Sabihin ko na. Ang tamang sagot po, pareho. Bakit pareho? Kasi he do both. Bye-bye po. God bless. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.